Ilan ang bumoto kay Sara? 32 million. Ilan ang bumoto kay Martin Romualdez? 100 something thousand. Diba? Pero impeachable yung 32 million. Pero yung kasi si Sara, impeachable. Pero yung 100,000, hindi matanggal. Kahit yung 100,000 na bumoto sa kanya, may mali, di ba? Pansin po lang namin, yung kape nyo at ang tubig lang po yung inyong iniinom. Pero di nyo po yata ginagalaw ang coke mo. Bakit po? Yan. Simple question lang po yan, ha? Tony Jimmy Bondo, ha? Ayaw nyo po ba sa coke? Marami na kasing nasa gobyerno na na-addict dyan eh. Paano tinatanggal ang congressman? I ask you that. Because to answer your question, attorney, linawin natin kung paano ba tanggalin ang congressman. And I dare say that there is an interpretation of the law na pwedeng tanggalin ang congressman by recall. Ang mga mayor po pwede tanggalin by recall eh. Kumbaga para mag-eleksyon ulit, mananawagan yung taong bayan, mag-eleksyon tayo, tanggalin natin itong buwisit na to. Pwede yun. Pero questionable kung pwede sa congressman. Kung ang ilan ang bumoto kay Sara? 32 million. Ilan ang bumoto kay Martin Romualdez? 100 something thousand. Diba? Pero impeachable yung 32 million. Pero yung kasi si Sara, impeachable. Pero yung 100,000, hindi matanggal. Kahit yung 100,000 na bumoto sa kanya, may mali, di ba? Doon po nang gagaling ang impunity ng Congress. Hindi nyo kami tayo tanggalin. Bakit? Dahil ang pagtanggal po sa congressman ay only by soft impeachment. Internal rules nila. Pag nainis sila, tingnan niyo po si Commissioner Guanzon, halimbawa, sinabi na ng Supreme Court, umupo ka dyan. Hindi pa rin pinaupo. Yung substitute niya na, yung second nominee na yung iuupo nila, hindi pa rin pinaupo nila Romualdez. Bakit? O halimbawa, may election protest. Ang haba ng sagot ko, pero intindihin niyo lang ha. O may election protest ka, halimbawa. Hindi ka dapat nanalo ha. Hindi ka dapat nanalo. Eh, nag-proclamation na assumption of office tsaka oath. O sino na ngayon magdidinig? Alam niyo ba? Hindi na kami. Sino na? Rep na. House of Representatives Electoral Tribunal. Or kung sa Senado, Senate Electoral Tribunal, SET. Diba? Ibig sabihin, internal matter na siya. Eh, ba ganun? May mali, di ba? 100,000, binoto siya. 32 million, binoto siya. Nainis ang ilang congressman, pwedeng tanggalin to by impeachment. Pero ito, yung 100,000, di natin malaman ba natin tatanggalin itong bullshit na to? You know, 3 years is very short for a good congressman and it's so long for a bad one. Tamo itong 3 years nito nila at parang ang tagal na, di ba? 3 years na sila nagkakalat ng lagim dun. Nagkakasik ng lagim, di ba? So, I will finally, attorney, answer your question. Let us pass a law amending, okay, the local government code or and other relevant laws to include the method of removing congressmen. The people who voted for them should have the power to remove them. Kasi ganun naman sa ibang officers. Bakit iba ang congressman? Right? At pag meron ng way to remove them, babait yan. Ganun lang po. Yun ang aking proposal. Alam ko yung iba, may mga ibang creative proposal pa, ganyan. Gawa tayo ng batas na parang i-death penalty sila. Okay lang, sige, bahala kayo dyan. Yan ang inyo, susuporta ko dyan pag
nag-gain traction yan, or if it makes sense, I'll support it. Pero ang akin, let's clarify the removal process of Congress. Interesting, di ba? Yung... Oo. Okay, thank you very much. Po, Tony Jimmy Bondo. Ayan. Ano lang to, segue lang natin to. Ayan. Attorney Jimmy, pansin po lang namin, yung kape nyo at ang tubig lang po yung inyong iniinom. Pero di nyo po yata ginagalaw ang coke mo. Bakit po? Ayan. Simple question lang po yan, Attorney Jimmy Bondo, Ayaw nyo po ba sa coke? Marami na kasing nasa gobyerno na na-addict dyan Nilayin nyo to. Takot naman dyan, Dyan nasira ang pamahalaan. Be a good leader, you need to be a good follower. Oh, yes! Kasi kung hindi ka sumusunod, paano ka mag-lead? Kung baka ka presidente, baka din mamumunod. Oh, ikaw na nagsabi niyan. Kasi ang sabi sa ika-11 utos, huwag ka man dadamay. Ay, ika-12 yun. Oo, kasi ika-11 yung huwag kang aamin. Aamin ako. Oo. 11 commandment, huwag ka aamin. Yung 12 commandment, huwag ka man dadamay. Oo. Pero kasi, alam nyo, totoo man or hindi yung drug allegation sa ating Pangulo, wala na ako doon. Pero yung stance ng government niya on drugs and drug usage, malambot! Malambot. Sabihin ba naman ng, alam mo yun, siya po kasi kailangan yan dahil syempre puyat yung mga truck driver. Parang sila pa yung attorney ngayon ng kumbaga yung mga kababayan natin, may lakas loob kasi... Siyempre, marinig mo ba naman from a top official of government? May padrino na kami. Tsaka yan pa mismo yun ang huhuli. Pulis yan Anong gagawin mo? Kunyari nasa barangay kayo. Tapos, meron doon drug addict. Galit na galit ka. Pero tuwing gabi, hindi mo naman nakikitang nagdadrag siya. Pero kainuman niya, mga pulis. Inuman lang sila. Protector. Pero hindi sila nagdadrugs, Pero ano iisipin mo? Mag-drugs na rin ako para makainuman ko itong... Di ba? Pero kanong panahon ni Duterte, kumbaga, malapit ka lang ng konti, magkaamoy ka lang ng konti droga, tanggal ka. Sabi nga niya, a whiff of corruption. Dati, a whiff. W-H-I-F-F. Isang, amoy corrupt, tanggal ka. And he can do that even under civil service laws. Because lahat ng posisyon sa gobyerno, sa executive, is trust and confidence niya. Pag nawala, walang due process dyan, tanggal ka dahil amoy corrupt ka. Totoo man o hindi, you serve at the pleasure of the president. Yan ang sinasabi. That's why tayo, sa normal na dole procedure, hindi ka basta pwede magtanggal ng waiter, ganon. Kailangan may hearing. Pero pag nagtatrabaho ka sa presidente, pag gusto ka tanggalin, amoy corrupt ka, tanggal ka. Dapat, ang gawin ng gobyerno ngayon, amoy droga ka, tanggal ka. Diba? Hindi ka nagdodroga, tanggal ka. Ang nangyayari ngayon, pag may droga ka, Welcome. meron ka ba dyan? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang yun, Joke lang yun. Siyempre, kailangan masaya tayo kasi nga, ang lungkot na ng pamahalaan natin. Malulungkot pa ba tayo, di ba? Meron ka ba dyan? Hindi, ako galit talaga ako sa droga, galit na galit. I've really seen drugs destroy lives of people close to me. You have to remember na sa music industry noong araw, talamak ang droga. Ang natutuwa ako ngayon sa young musicians, hindi na nila lingwahe ang droga. Remember yung mga musicians ngayon, lumaki sa panahon ni Duterte yan Walang droga nun. Pero yung mga laki sa dating ang dami talagang lumaki sa drugs. Pero ang dami ring nagbago na. May kilala ko, mahal na mahal kong kaibigan, very talented musician, nakulong, na-rehab. No? Ngayon, doing so well. Wala na.
Na-rehab talaga. Tapos, yun ang perfect example na hindi naman totoo yung papatayin ka sa police operation. Hindi naman siya lumaban. Hinuli siya dun sa bahay nila. Sumama siya. Nagpakulong siya. Tinulungan ko siyang makalabas. But through the proper means, okay na siya. Attorney Jimmy Bondok, meron po ako isang last question. Teka, ano na ba ito? Yeah. Saglit lang! Last question Oy, na saglit po ba lang, to? nakahul ako. Teka, bago kayo meron pa po bang hahabol? Wala na ako na dapat Bago nakahabol ha. natin Walang i-serve habol yung napakasarap na brunch na prepare ng ating senator. Last question na po ba? Last na lang. Talagang Sige. gusto ko lagi nagtatanong sa inyo kasi ang gaganda talaga ng mga sagutan nyo. Yan. Last question na lang to ha. Ang alam po ng lahat na kayo po ay Gen X na ha. Pero, bakit Sinigaw po ko eh. mukhang Gen 2 pa rin kaya Gen Z pa rin kayo? Ano po ang sikreto nyo? Pakishare naman po sa amin, no? Gusto ko kasi pumatay. Mukha pa ba ako, Gen Z? Yeah! Magkano? Ang totoo pong sekreto sa, I think para sa akin, huwag kang adik. Ay, Pahabain natin. Huwag ka adik sa droga. Huwag ka adik sa pagkain. Huwag ka adik sa pagkain. Hindi, totoo. Hindi. Food addiction. Diba? And, kung maa-addict ka man, ma-addict ka sa asawa mo, ma-addict ka sa good food, ma-addict ka sa exercise, no? Ma-addict ka sa music. Alam mo yung music? ayun, music! Yung music talaga nakakabata. Tama. Kanina lang nakinig ako nung jingle ko, tapos sabi ko, ang ganda. Tapos naramdaman ko yung endorphins, no? Oo. Ito pa isang totoong sagot, no? To stay healthy, no? Exercise, good food, tsaka huwag kang addict, no? Yan talaga yan. Pero isa pa, ito talagang payo ko sa ating lahat. Yung politika po, at lahat ng problema, huwag niyo yan hayaan manood sa buto-buto niyo. Huwag. Huwag kayo ma-convince sa PR nila na awayin niyo to. Wag. Let us fight diplomatically. Let us learn the laws, learn the issues, pero wag niyo dalhin sa kama. Wag niyo itulog. Kasi po, ninanakaw po niyang politika yung buhay niyo na pinaglalaban niyo nga. Pinaglalaban niyo buhay niyo pero nagpapanakaw kayo. Don't let this steal your soul. Yung politika is a compartment in your life. Yung isang pag-aari nyo na talagang inyo lamang at sa inyong dalawa lang ng Panginoon is your time, your peace of mind. Inyo yan. Kaya yung politika, laban tayo, mananalo tayo, pero huwag kayong malululong sa politika. To stay young. Honestly. Pero yung talagang number 1, huwag ka maadik. Hindi, nakakatuyo talaga yan. Yung droga, nakita ko na nakakatuyo yan. Okay.